Madalas kapag nagpiprint tayo ng report, ay hindi natin namamalayan na pagdating sa page 2 onwards ay nawawala na yung headings natin at hindi na natin maintindihan kung ano nga bang meaning ng mga numbers na ito. Now, stay tuned at pag-uusapan natin kung paano gagawin yung report natin from this to this, kung saan ay makikita ang headings natin sa bawat page na ipiprint natin. Bukod sa professional siya tingnan, mas maiintindihan ng mga magbabasa ng report mo kung ano yung mga ibig sabihin ng mga numbers na to. Good morning and welcome back dito sa channel natin. My name is Professor Excel and today pag-uusapan natin yung tungkol sa print titles. Now, madalas kapag gumagawa tayo ng reports at sinusubukan natin siya i-print, for example, itong amortization schedule natin, Control P, lalabas yung print preview na makikita natin dito na yung first column ay yung number or pang ilang payment na natin to. At sa second is yung date, third OPB, principal, interest, tsaka total. However, kapag pumupunta na tayo sa next page, yan, page 2, hindi na natin nalalaman kung ano nga ba yung mga figures na ito. Now, upang ma-address ito, pwede tayong pumunta sa page layout. And dito sa page setup, makikita nyo print titles. Yan. Pindutin nyo lang yan and lalabas yung page setup natin. Now, sa page setup, may mga makikita tayo. Medyo familiar na. Yan. Yung page, kung portrait ba or landscape and everything. Yung margin na napag-usapan na natin previous lesson. Yung header and footer na pag-uusapan natin sa next na lesson. At yung sheet. Now, sa ngayon, focus tayo dito sa sheet. Makikita natin dito yung print area. Pwede kang maglagay dito kung ano lang yung gusto mong i-print. For example, ito lang yung gusto natin i-print. Napag-usapan na natin to previous lesson, yung print area natin. Once i-preview natin yan, makikita natin na ito lang yung pwede nating i-print. And dito, may line na makikita tayo. Ibig sabihin, ito lang yung pwede niyang i-print or ito lang yung gusto nating i-print. However, since gusto natin na i-print lahat, so tanggalin natin yung na-set natin na print area. Punta lang tayo balik dito sa page setup, print area, then clear. Then, mawawala na yung linya dito. Now, let's go back to print titles. Ayan. Sa baba nito, laktawan muna natin itong print titles. Punta tayo dito sa print. May makita tayo dito mga check box. Una na dyan ay ang grid lines. Now, once pindutin mo yun or lagyan mo ng check yung grid lines and i-print preview mo, ayan, makikita mo yung mga cells or yung grid lines sa loob ng Excel. Ibig sabihin, pati yung mga linyang ito ay may sasama sa pag-print natin. Tagalin natin to. Of course, yung black and white, once i-print mo yan or once i-check mo yan, black and white lang talaga yung ipiprint niya. So, nawala yung kulay blue. Nawala yung kulay blue na ginawa natin. So, yung puti na amortization schedule, magiging itim. Yan. Automatic yan. Lahat ng mga sinulat mo ay magiging itim. And yung mga kulay na nilagay mo ay mawawala. Let's go back. Ayan, tagalin natin to. Draft quality, ibig sabihin pag print mo hindi masyadong maganda yung quality. Ginagawa natin to once hindi pa final yung report natin and gusto lang natin makita yung draft niya upang makatipid tayo ng ink. Now, next naman ay yung row and column headings. Pag na-check mo yan, ay lalabas yung sa gilid. Yan, yung numbers for rows and yung column headings niya na letters. Yan. May sasama kumbaga sa printing mo yung numbers tsaka letters ng rows and columns. Sa baba nito ay may page order which is pag-uusapan din natin sa next lesson natin. Now, let's go back to the main topic, yung print titles. Now, gusto natin gawin is once i-print natin, kasi may grids pa, tatanggalin natin yan. Ayan. So, again, ang gusto natin gawin ay once i-print natin and yung mga succeeding pages ay lalabas pa din
yung header niya. Makikita natin kung ano to, anong mga numbers to, sa ganun ay hindi tayo mawawala. Ang gagawin nyo lang, is punta kayo ng print titles, sheet, and then dito sa taas, may print titles, rows to repeat at top, and columns to repeat at left. Now, sa ngayon, since ito yung gusto nating lumabas sa lahat ng pages, ibig sabihin, row 9, ayan, yung buong row 9, ang gusto natin na i-repeat niya sa every page na ipiprint niya. So, ilagay natin dito, and i-highlight lang natin to. So, again, yung nakikita dito is row 9. Ayan, dyan. So, once i-preview mo yan, makikita mo na nandito yung headings. And sa page 2, may headings pa din. So, kahit may page 3, 4, 5, 6 ka, lahat ng pages na ipiprint mo, may headings na. Now, pwede din to sa multiple columns or rows. So, for example, ang gusto natin na row is from row 1 hanggang 9. Ibig sabihin, gusto natin sa lahat ng pages, lalabas ang rows 1 to 9. So, once i-print natin yan, automatic na lumabas sa page 1 and sa page 2, lalabas pa din siya. So, ganun lamang po kung may mga rows kayo na gustong i-print sa lahat ng pages, punta lang kayo ng print titles. And sa print titles, piliin nyo lang yung mga rows na gusto nyo i-print ng pabalik-balik at paulit-ulit sa lahat ng page. So again, yun lamang po yung lesson natin for today. I hope may natutunan tayo. My name is Professor Excel. Good morning.